Hello? Sino dito naniniwala na malakas ang presensya ng Diyos? And the presence of God can shake a place. Naalala ko po si Paul at si Silas sa Bible. Hello? Mga kapatid, naalala ko po si Pablo at saka si Silas sa Bible. Sila ay nananalangin. At sa kanilang pananalangin na yanig ang lugar. At na nabuksan ang mga preso, nakalaya. Hello? Alam po ba natin yung pangyayari na yon? O alam lang po natin is yung sa yung section E. Sino yan? Ano yan? Ano yan, girl? Ang mutya ng section E. O yun lang ang alam natin. Hello? Di ba? Ano lang po ang alam ba natin? Naalala niyo po ba yun na si Paul dahil sa kanila. So church, in the presence of God, there is freedom. Hello? Sabi mo nga may pagbabago. Yung mga bagay na akala nating imposible, ay posible sa Diyos. Kung akala natin na hanggang dito na lang yung ating buhay, grabe, may word of prophecy kanina, napakaganda. Sino tumanggap nun? Sabi ng Diyos, iaangat pa kita. Amen. Sabi mo, iaangat pa kita. Grabe, no? Iaangat pa tayo ng Diyos. Hello? Kaya po sa umaga pong ito, salamat sa Panginoon sa kanyang papuri at pagsamba ko po una sa lahat. Nagpapasalamat sa Lord for this another years. Ako po ay 15 years old na po ngayon. Times 2. Times 2. Okay? Ako po ay 30 years old na ngayon. Salamat sa Diyos sa buhay na pinahiram niya. Amen? Siya ang nagkaloob. And I believe that God has really a purpose in my life. Salamat sa Diyos sa buhay ng aking tatay at nanay. Hindi lang sa physical, kundi sa pananampalataya rin naman. I really honor them and I really recognize them as my spiritual parent because I know that they're the ones that God used na talagang ako ay makarating sa plano at kalooban ng Diyos. Sila ang ginagamit ng Diyos para ako'y itama. Sila ang ginagamit ng Diyos para ako'y palakasin. Sila ang ginagamit ng Diyos para ako'y ayusin. Sila ang ginagamit ng Panginoon para dalhin ako sa aking panawagan. Kaya salamat sa Diyos. Amen? Are we thankful? Naririnig ko kanina yung MC natin. Diba? Grateful ba tayo kay Lord? Hello. Salamat po sa Panginoon at bibilisan ko lamang po ito. Sino po dito handa nang makinig ng salita ng Diyos? Are we ready? Are we excited? Amen. Now, sabi ng James chapter 5 verse 16 NIV version, ang sabi po ng salita ng Diyos, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sabi mo nga, powerful. Powerful. Effective. Amen. James chapter 5 verse 16 says, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Palakpakan natin. You know, ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay pagiging sa makapangyarihan ng ating, kailan nagiging makapangyarihan at paano nagiging makapangyarihan ng ating pananalangin. Pero gusto ko pong i-emphasize yung context po ng prayer of a righteous person. Sabi niya, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Sabihin mo nga, may kailangang gamutin sa'yo. May kailangang ayusin sa'yo. You know, without acceptance, hindi tayo gagaling. Hanggat hindi natin nakikita yung mga bagay na dapat iayos ng Diyos sa ating buhay. Hanggat hindi mo inaamin na mali ang bisyo. Hanggat hindi natin inaamin na mali yung ugali. Hanggat hindi natin inaamin na kasalanan ito, hindi tayo magiging maayos. That's why we need to confess our sins. Hello? Upang tayo'y pagalingin ng Diyos. Ito po ba tayo? Bakit po? Kapag tayo ay pinagaling na ng Diyos, hello? You know, mga kapatid, kung panahon po ng Old Testament ang pag-uusapan, konting malilat, tigok na tayo. Pero salamat because God has already forgiven us.
Pinatawad na tayo ng Diyos. Tinupos niya na tayo, namatay na siya sa ating mga kasalanan. Hello? Kaya sa ating paghingi ng tawad sa Panginoon, kung bakit tayo humihingi ng tawad ay hindi para patawarin. Humihingi tayo ng tawad sapagkat tayo'y pinatawad na ng Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? You know, kailan dadating ang forgiveness? Sabi mo nga, kailan dadating ang forgiveness sa atin? You know, forgiveness will come unto us kapag tayo ay nagrepent. Sabi mo nga, repent. Pag sinabi pong repent, nagsisi. At sa pagsisisi po, napakahalaga ng salitang. Pakisabi, 1, 2, 3, go. Realization. Doon pa lang sa moment na naka-realize na tayo ng ating kasalanan, kamalian, you know, church, andun na ang kapatawaran ng Diyos. Hello? Andyan po ba tayo? Kaya yung nagiging bunga ng ating realization, lumalapit tayo sa Panginoon at humihingi tayo ng kapatawaran. Hindi para patawarin, kundi dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Para ano? Para mabago. Hello? Sabihin mo nga, para mabago. Sabihin po natin, para mabago. May babaguhin, may binabago, at pagagalingin tayo ng Diyos. Now, ang ating pong pag-uusapan, sa umaga pong ito, kunin natin yung the prayer of a righteous person is powerful and effective. Papamagatan po natin, pakibasa 1, in 3, 2, 1. Sige po, pakibasa, go. Power of a praying life, strengthening your prayer connection. Wow. The power of praying life. Ilang kaya sa atin dito, yung talagang nananalangin sa loob ng isang araw. O magpe-pray lang tayo pagkakain tayo. Because you know what? This is the most neglected activity of a Christian. Maraming Kristiyano sa church lang nagpe-pray. Maraming Kristiyano kapag may online gathering lang nagpe-pray. How about kapag ikaw lang mag-isa sa loob ng bahay? Yung nagagawa mo ba ng pagsamba niyan? Sa iyong upuan. Di ba? Nag-worship tayo kanina. Sumasayaw ka. Kumakanta ka. Umiiyak ka. Lumuluhod tayo. Hello? Lumuluhod tayo. Dito sa loob ng church, nagagawa ba natin yan mag-isa sa bahay? Yung pag-iyak ba na ginagawa mo rito sa loob ng church ay kaya mo rin bang gawin ng mag-isa nang walang kasama sa loob ng bahay? Church, kung kaya natin gawin yan, congratulations. Sabi mo nga, congratulations. You know, because there is a power. Kapag ikaw at ako ay nananalangin now, sabihin nga natin, a prayerful Christian is a powerful Christian. You know, church, walang kakwenta-kwenta. Sabi mo nga, walang kakwenta-kwenta. Ang pagiging Kristiyano natin, kung hindi tayo nananalangin. Amen? Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Kung hindi tayo nananalangin, wala tayong pinagkaiba sa hindi mga Kristiyano. Hello? Dapat nating maunawaan at dapat sa umaga pong ito, we will strengthen our prayer connection. Hello? Now, why prayer matters? Bakit nga ba kailangan tayo ay manalangin? Because Jesus, this is our introduction. Because Jesus, example, make an example. Hello? Because of Jesus' example. Sapagkat si Jesus Christ ay nananalangin din. If the Son of God needed a prayer, how much more do we? Diba? Hello? Sabi ng Mark chapter 1 verse 35, anong sabi ng Mark chapter 1 verse 35? And arising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Grabe, no? Palakpakan nga natin ang Panginoon. You know, our prayer determines how close we are to God. Kaya alam mo, pag malapit ka kay Lord, prayerful ka talaga. Pero ang
ang taong isang hindi nananalangin, church, asahan mo na, magagalitin yan. Asahan mo na, mainitin ang ulo. Asahan mo na, ang sakit niyan magsalita. Hello? Kasi wala yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Actually, yun po dapat yung aking topic, the nine fruit of the Holy Spirit. O kaya being the light of the world. Sabi po kasi kagabi, Pastor, mag-prepare ka po, baka daw ikaw ang preacher. Amen. So, sabi ko, sige po. Ayoko nga sagutin eh. So, nagbigay si Lord sa akin ng 3 message. The fruit of the Holy Spirit, didiscuss ko yung 9 fruits. O di naman kaya being the light of the world as a Christian. At ito po yung isa, a prayer. Because I do believe that we as a Christian, we need to be equipped. Sabihin mo nga, we need to be equipped. Kailangan mo ng equipment. Lakas! Sabi mo nga, lakas! Bakit? Kasi nakikipaglaban tayo. Hello? Pag binato ka ng problema, babagsak ka ba? Babagsak ka pag wala kang shield. Pag wala kang power. Isang pitik lang sa'yo ng kaaway, bagsak ka na kagad. Isang kotong lang sa'yo ng demonyo, ayaw mo na. Lord, ayaw ko na. Ang hirap palang maging Kristiyano. Bumaba lang ng konti yung preaching. Hindi na ako a-attend sa church na yan. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Tinamaan lang tayo ng preaching. Grabe to. Akala mo kung sino siyang perfecto. Ayoko na sa church na yan. Andiyan po ba tayo? No. We need a weapon. Sabi mga, we need a weapon. And our weapon is prayer. Because we're not battling against flesh and blood. Nakikipaglaban tayo sa spiritual na bagay. Hello? Sa spiritual beings. May kalaban po tayo. At kung si Jesus Christ nga nananalangin, kailangan din nating manalangin. Hello? Why prayer matters? Because Jesus gave us an example. Number 2, because of the problem. Ito yung aking sinasabi. Bakit kailangan tayo manalangin? Dahil sa problema. Many Christians struggles with problem. Distraction, doubts, or dryness. Hello? Diyan po ba tayo? Maraming Kristiyano, namumblema sila. Di ba, meron silang mga struggle. Actually, minsan ang struggle ng Christian, hindi yung struggle. Hello? Makinig po kayong mabuti ha. Minsan ang struggle ng Christian, hindi yung struggle, hindi yung problema. Minsan ang struggle ng Christian, yung pananalangin. Hello? Minsan wala ka naman talagang problema, ang hirap lang manalangin. Hello? Sino yung gano'n? Nahihirapan siyang mag-pray. Kasi ang dami ng activity. Punong-puno siya ng activity sa school. Punong-puno siya ng activity sa trabaho. Hello? Kaya ang ending, pag uwi sa bahay, hihiga na lang. Matutulog na, nakalimutan na magpasalamat kay Lord. Hello? Church, we need to strengthen our connection to God. Hello? Distracted tayo sa pananalangin because of so many distractions, doubt, and dryness. Ano po ang katotohanan? Prayer isn't just a ritual. Ang pananalangin po, ang katotohanan, minsan kasi ang tingin ng ilan sa panalangin, ito ay ritual. Ito ay ginagawa, kailangan lang gawin. Ito ay paulit-ulit lang. Ito ay requirements. Mali po. The truth is, prayer isn't, amen po ba? Amen. Prayer isn't a ritual. It's a lifeline to God's power, wisdom, and peace. Sa lahat ng nakaintindi nun, pumalakpak nga. Sige, pumalakpak ka na lang din kahit hindi mo naintindihan. Ang pananalangin po ay ito yung ating lifeline. Pag sinabing lifeline, ano po yun? Parang buhay natin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang daming Kristiyano hindi makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Walang pananalangin. Maraming Kristiyano hindi makaranas ng karunungan ng Diyos. Laging baliktad. Hello? Kasi hindi nananalangin. Maraming Kristiyano walang kapayapaan sa kanyang puso't isipan. Hello? Kasi hindi nananalangin. Takang-taka ka, ba't kaya yung brother ko na yon, yung sister ko na yon,
Ang peaceful niya. Ang dami niyang problema. Mas malaki pa nga problema niya sa akin. Ba't ako halos di na ako makatulog? Kailangan ko pa ng cetirizine para makatulog. Kasi ang side effect nun, aantukin ka. Diba? Hello? Mga kapatid, watch out. Ilang beses ba tayo nagpe-pray? Now, our key question, is my prayer life weak, routine, or faith-filled? Ang ating pananalangin daw po ba ay mahina? O routine na lang? O ang ating pananalangin lagi-lagi merong pananampalataya? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, what is the power of prayer? Ano nga ba ang kapangyarihan ng pananalangin? Ano ang magagawa ng ating pananalangin? Our biblical foundation, number 1, pakibasa po. Malapit na po ako matapos. Number 1. Prayer moves us. Wow, matindi pala yan. Hello? Matindi pala yung pagpe-pray. Nagagawa pala nitong galawin ang kamay ng Diyos. Ang sabi ng James chapter 5, verse 17 to 18, ano po ang sabi ng Bible? Elijah was a man just like us. Sino daw si Elijah? Kagaya rin natin. Diba? He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Grabe, no? Wow. Verse 18, ano po ang sabi ng Bible? Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the crop and the earth produced its crop. Palakpakan natin ang Diyos. Diba yung verse? James chapter 5 verse 16, a prayer of a righteous man is very powerful and effective. Pagdating ng verse 17, nanalangin si Elijah na wag umulan at hindi nga umulan. Pero nung nanalangin siyang umulan nga. Hello? Elijah prayed and heaven shut and opened. Hello? Kapatid, kapag nananalangin tayo ng merong katapatan sa Diyos. Hello? Hindi talaga tayo makakapanalangin ng malakas ang loob kapag hindi tayo tapat sa Diyos. Hello? Hindi po ba tayo? Ang hirap mag-pray kay Lord kapag alam po natin na hindi tayo ayos. That's why, anong sabi kanina? We need to confess. We need to be healed. Hello? Andyan po ba tayo? Mga kapatid, maintindihan natin na sa pamamagitan ng pananalangin, gumagawa ang Diyos. Amen. Nakikinig ang Panginoon. Hello? That's how prayer works. Ano pa po? Acts chapter 12, verse 5 to 7. The church prayed and Peter was freed from prison. Acts chapter 12, verse 5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Hello, ano po sabi? The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Next verse 7. Suddenly an angel of the Lord appeared and light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. Grabe, no? Palakpakan natin ng Panginoon. Ang tindi. Ano ang katotohanan sa mga bagay na ito? Ano po ang katotohanan sa pananalangin ni Elijah at ng church para kay Peter? Makinig po tayo mabuti, ha? Maganda po itong salita ng Diyos. Ano po ang katotohanan sa pananalangin ni Elijah at sa panalangin ng church? The truth is, God often waits for our prayers to release His intervention. Naintindihan po ba natin yon? Ulitin ko po sa Tagalog. Hinihintay lang ng Diyos ang ating mga panalangin upang siya ay gumawa. I remember one verse, sabi dyan, ask and it will be given. Knock and the door will be open. Seek and you shall find. You know, because prayer means submission. Prayer means, Lord, wala akong magagawa. Pwede ba ikaw na? Lord, itatabi ko, ikaw na.
Diba ganon? Hello? Yun po yun eh. Ang katotohanan, hinihintay lamang tayo ng Diyos na tumawag at lumapit sa Kanya upang siya gumawa ng mga imposibleng bagay. A very simple word. Ano po yung salitang yun? Simple lang, surrendering. We need to surrender through prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Again, number 1, prayer moves God's hand. Kung gusto mong gumawa ang kamay ng Diyos sa buhay mo, isa lang ang kailangan mong gawin. Manalangin ka. Pray earnestly. Hello! Hello! Naalala ko yung testimony ng ating mami nung wala nang pampagawa ng school na ito. Mami, tama po, ano? Nanalangin lang si mami. Pagtapos, tumawag ang Chinese. Pino-order ang lahat ng kailangan. Walang pera, walang pambayad. Sige lang, sabi ng Chinese. Totoo po. Kaya humipo ng Diyos ang puso ng tao. Hindi ka matanggap sa trabaho, kaya ng Diyos humipo ng puso ng tao. Hello? Yung business mo na feeling mo hindi lumalago, kayang humipo ng Diyos. Kayang palaguin ng Panginoon. Kung may sakit tayong hindi gumaling-galing, kaya kang pagalingin ng Diyos. Ang tanong dito yung pananampalataya at devotion mo sa Panginoon. Hello? Kaya nga number 2, ano po yun? Number 2, 1, 2, 3, go. Pakibasa. Prayer changes us. Binabago tayo ng pananalangin. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi ng Bible, from anxiety to peace. Hello? Ang tao, likas na emosyonal. Pag nakakita ng takot, pag nakakita ng problema, malulugmok. Pag nakakita ng imposibleng bagay, mawawalan ng pag-asa. But prayer will change us. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition which thanksgiving present your request to God. Hello? Kapag nanalangin ka, pakibalik, pag nanalangin po tayo, hello? Sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat, hello? Ano mang bagay ang ating inaalala? Hello? Huwag kayong mag-aalala sa anumang bagay. Balik na rin natin ng konti. Anumang bagay ang ating inaalala. Kung inilalapit natin yan sa Diyos, sa pamamagitan, ito ay direct interpretation sa atin. Kung sa pamamagitan ng pananalangin, nang may pasasalamat, ano po ang gagawin ng Panginoon? Verse 7. Sabi po ng verse 7, amen? Ano po yon? Kapag ginawa daw natin yon, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos na siyang mag-iingat sa ating puso at sa ating isipan dahil tayo'y na kay Kristo na. Ito po pinakamaganda, kapayapaang hindi kayang unawain ng wow, palakpakan natin ng Panginoon. Ang stress ay nakamamatay. Totoo po, huwag niyo pong binibiro yung stress. Ang stress ay nakamamatay. Karamihan sa taong stress, hindi kakain. Sunod, hindi na makakatulog. Sunod, lagi na lang nasa loob ng bahay. Dahil hindi na iinom ng tubig. Hello? Totoo po. Pero namang stress, kain ng kain. Sangyup. Ayun, high blood. Hello? Nakakamatay ang stress. Sa sobrang stress, sumusubok ng maraming bagay. Bungee jumping, walang tali. Hello? Amen? Andiyan po ba tayo? Lakpakan natin si Lord. Pero kapatid, prayer will change us. Wala na po akong kausap. Kung gusto nating mabago, simple lang panalangin. Hello? Psalms 37 verse 16 to 17. Alam niyo po, pag wala ang pananalangin, pag wala ang presensya ng Diyos, Pilipin, magulo isip mo. Minsan feeling mo okay ka, pero magulo ka. Hello? Paniwalang-paniwala ka. Akala mo ayos na ayos ako. Akala natin okay na okay tayo, pero ang totoo, hindi. Pag hindi ka nakapanalangin, hindi. Feeling lang natin yon.
Sabi ng Psalm chapter 73, verse 16 to 17, when I tried to understand all this, it was oppressive to me. Kaya sinikap ko unawain ang mga bagay na ito. Ngunit napakahirap. Pero anong sabi? Verse 17, pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Hello? Anong ibig sabihin nito? Clarity comes in God's presence. Hello? Kapag naguguluhan ka sa buhay mo, kapag hindi mo alam ang gagawin mo, simple lang, kailangan mo ang presensya ng Diyos. Amen? Kailangan mong pumunta sa templo ng Panginoon, kailangan mong maranasan ang presence ni Lord. Yung iba, baliktad. Naguguluhan ako, tsaka na ako atid ng church. Pag malinaw na isip ko, ay wow. Sigurado ko, kapatid, hindi ka dadalhin ng mundo sa mabuti. Dadalhin ka ng mundo sa akala mong mabuti. Kaya pag naguguluhan ka, lalong wag kang aalis sa church. Magulo na nga yung isip natin eh. Hello? Hello? Tapos decide pa tayo ng decide. Pag magulo isip natin, huwag tayo magdesisyon. Makinig tayo sa mga maliliwanag ang isip. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Clarity comes in God's presence. Hello? Kaya maraming buhay nasisira. Hello? Kasi imbis na lumapit sa presensya ng Diyos, nagwawalwal. Hello? Nagwawalwal. Sino dito ayaw mapahamak? Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, gusto nyo mapahamak? Sino po, taas ang kamay? Salamat sa Panginoon. Ngayon po, sa mga gustong mapahamak, balik na rin nilang po yung sinasabi ko, huwag kayo mag-pray. Magalit kayo sa Diyos. Yan. Gusto nyo mapahamak. Hello? Yan po ba tayo? Number 3, bakit po, ano po ang kapangyarihan ng prayer? Prayer is spiritual warfare. The power of prayer. Number 3, prayer is spiritual warfare. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ephesians chapter 6, verse 18, pray in the Spirit on all occasions. Sabihin mo nga, pray in the Spirit on all occasions. Ephesians chapter 6, verse 18. Basahin po natin. At manalangin kayo sa lahat ng oras. Wow. Paano yun? Amen. Ibig sabihin, constant communication to God. Your heart, your mind is directed to God. Sabi dito, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Palakpakan natin si Lord. Kailangan nating maintindihan na may labanan. At nandito tayo sa mundo, pipilitin ng kaaway na maging karnal tayo. Hello? Because we, spiritual people, diba? Sa totoo lang, yung prayer na yan, ayaw ng iba yan. Kaya nga yung iba, sa trabaho, sino nakaranas nyon? Sige, meron tayong program, sino ang gusto mag-pray? Si ano na lang. Di ba malapit yun kay Lord? Balita ko, nag-church yun si ano na lang. Nagtuturuan. Because they find, nakikita nila sa kanilang sarili, ano sasabihin ko? Ano yung pag-pray? Hindi marunong mag-pray. Hello? Kaya yung mga na-assign dyan, sa prayer at nahihirapang mag-pray, mag-isip-isip ka na. Because not knowing prayer, it means, nandun pa tayo sa verge ng carnality. That's the truth. Hello? Pero gusto kong sabihin sa inyo, meron naman, napakagaling mag-pray. Pero karnal. Hello? Totoo, meron napakagaling mag-pray. Hahanga ka sa panalangin niya. Pero karnal. Naalala niyo yung lalaki, yung mamang lalaki sa Luke chapter 18, if I'm not mistaken? Diba? Lord, salamat kasi nagiging po ako, hindi ako kagaya. Hindi ako kagaya nung magnanakaw na yon. Nagpa-fasting ako, Lord. Ang galing mag-pray. Hello? Because, when I say prayer is spiritual warfare, baka akala natin nagpe-pray tayo, pero ritual yon.
Baka akala natin nagpe-pray tayo, pero nagyayabang tayo. Obvious. Buti pa nga yung obvious yung hindi nagpe-pray eh. Diba? Alam niya kagad na kailangan niya ang Diyos. Hello? Pero kung tayo is nasa loob ng church, nagpe-pray tayo, at nandun tayo sa carnality, kapatid, kailangan mong labanan. Hello? Nandiyan po ba tayo? At may mga laban na minsan, hindi lang panalangin ang kailangan. Matthew chapter 17, verse 21. Anong sabi ng Bible? Matthew chapter 17, verse 21. Verse 21. Ano ba yan? Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya nyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, na kahit kasi nakilang ng buto ng mustasa, masasabi sa bundok na ito, lumapit ka roon. Hindi yan. Verse 81 nga. Ay, ba't ba marunong pa kayo? Joke lang. 21. Magkaruktong na. Okay. Sige, balik mo na doon. NIV ba yan? Lumipat ka ron at ililipat nga ito, walang bagay na hindi kayo magagawa. I think hindi yan ang verse na ito. Pakihanap na nga lang po yung verse na ito. Some strongholds only break through prayer and fasting. Yung prayer and fasting. You know, may mga bagay na hindi na kaya ng pananalangin lang, kailangan mo nang ipag-fasting yan. Hello, kung may hirap tayong ma-overcome ang isang bagay, kailangan natin manalangin at ipag-fasting. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapos na po. Babasahin ko na lang yung susunod namin. Haba na ba? Ilang minutes na ako nag-preach. How to deepen our prayer life. Practical step. Mabilis na lang, pabilis. Practical step number 1. Sige po, pakibasa. Yan, 1, 2, 3, go. I-prioritize po natin ang pananalangin kagaya ni Jesus. Ulitin ko lang yung verse, Mark chapter 1, verse 35, He woke up early to pray. Minsan, ang hirap mag-pray pag uutusan ka ng nanay mo maghugas ng plato. Ay, gumising ka na yan! Hello? Maglaba ka na! Paano ka magpe-pray? Paano kung gigising tayo, alas 8 na, alas 9 na, natural oras na ng pag-aayos ng bahay. Tama? So, anong ginagawa ni Jesus? Siguro inutusan si Jesus ng nanay niya. Joke lang po. Okay, ang ginawa ni Jesus, He woke up early to pray. Mga alas 3, alas 4, sigurado ko tulog pa yan sila. Hello? Now, ang challenge sa atin, if we want to prioritize prayer like Jesus did, our challenge is to start with a 5 minutes daily prayer. No distractions. Hello? Kung hindi tayo ganun manalangin, magsimula muna tayo sa 5 minutong pananalangin araw-araw. Pwedeng bago ka matulog, sabi mo nga sa katabi mo kung kabataan yan, hoy! Hoy talaga eh, no? Kung napupuyat ka, kaka-Instagram, kaka-Facebook, kaka-TikTok, idamay mo na yung pagkapuyat mo sa pananalangin. Hello, bago ka matulog. Total naman, alas 12 na tayo natutulog. Mag-pray ka muna. May joke po kami dyan eh. May joke po kami dyan sa prayer. Yung iba, pag nagpe-pray nakahiga. Nagpe-pray siya nakahiga. Lord, I worship you. Yeah. Sa sobrang antok, pagising niya, nakalimutan niya na ang amen. Bukas na ang amen. Diba? Pag nagpe-pray po tayo, umupo po tayo ng maayos. Hello? Sumandal po tayo sa malambot, saka tayo matulog. Ay, nadyak lang po, biro lang. Manalangin po tayo, hello? Kung kinakailangang lumuhod tayo, hello? Diba, dapat kung ano yung kaya mong gawin dito sa loob ng church when you worship God, kaya mo rin gawin sa bahay. Diba, ganun yun? Yun yung hindi plastic, tama? Yung pag dito sa loob ng church, ang daming nakakakita, ayaw mong sumigaw, magtatatalon, umiyak. Aba, sabihin natin, ginagawa ko yun para kay Lord. Aba, pagka nasa loob ka na ng bahay, kayo na lang talaga ni Lord, hindi mo na kayang gawin. Hindi ba parang dating kay Lord doon, parang pinaplastic yata ako ng anak ko na to, ha? Hello? Hello? Nandyan po ba tayo? So, practice, prioritize prayer, like Jesus. Number 2, mabilis lang po ito. Pray with faith, not just words. Minsan, kabisado na natin yung prayer natin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, we worship you, we honor you.
Diba? Kabisado na natin eh, no? Plakado na. Lord, sorry po sa nagawa kong kasalanan. Palakasin niyo po yung family ko. In Jesus name. Basta ang intro mo, yes Lord, hallelujah, Jesus, thank you. Diba? Totoo po. Minsan, kabisado na natin. No, church, pray with faith, not just words. Hello? Kapag nanalangin ka, be intentional to God. Huwag natin kabisaduhin yung prayer. Hello? May kanya-kanyang prayer po talaga dito sa church eh. Merong Ama Panginoon. Binibilang namin yun. Naka-23 na Ama Panginoon yun. Ama Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Ama Panginoon, tulungan mo po kami. Ama Panginoon. Hello? Be mindful. Hello? Don't just pray with words, pray with faith. Matthew chapter 12, verse 22, if you believe, you will receive. Ilan sa atin dito ang takot manalangin kasi akala niya hindi ibibigay ng Diyos. Ilan sa atin dito takot manalangin kasi akala niya hindi ibibigay ng Diyos. Maybe brother and sister, hindi pa nangyayari yan. Pero kung ikaw at ako ay magiging tapat, ibibigay yan ng Diyos. Sapagkat sinabi yan ng Panginoon, maybe not on your timing, but His timing. Pero isa lang ang sigurado ko, it will be done unto you. Mangyayari yan sa'yo. Palapakan natin ang Panginoon. Ano po ang warning? Pray with faith, not just word. Our warning is avoid empty repetitions. Matthew chapter 6, verse 7, kung kayo'y mananalangin, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na salita. Hello? Diba? Kung talagang yun yung pinapasabi ni Lord, okay lang. Pero kung wala lang, para lang humaba yung prayer mo, 5 minutes daw eh. Hello? 5 minutes daw. So, kailangan dumami yung salita ko. Hallelujah, Jesus, Savior. Ala po. Savior Jesus, Savior Jesus, Savior Jesus, Savior Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Ang tagal naman ng 5 minutes. Hello? Don't avoid empty repetitions. Number 3, use scripture in prayer. Ay, ito malupit to. Hello, kapag mananalangin ka, mag-quote ka ng mga scripture. Sapagkat anong sabi ng Bible? John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Alam mo kapag ang Diyos ang nagsabing ibibigay niya sa'yo at kinote mo lang, ibibigay talaga ng Diyos yan. Hello? Diyan po ba tayo? Pagka hindi ka humihingi ng hindi sinabi ng Diyos, hinihingi mo lang yung sinabi ng Diyos. Ang problema, hindi tayo makahingi. Kasi minsan, alam natin, puro tayo Panginoon. Hello? Diba minsan, Panginoon. Lalapit lang tayo kay Lord pag may hihingin tayo, pero pag wala na rin. Hello? Di mo na makita sa church yan. Naalala ko dati nung may isang kabataan. Alam niyo po, may church sa ibang bansa. Amen. Marami po akong kwento eh. Alam niyo po, merong church sa ibang bansa. Hindi po dito sa atin ha. Nung pumupunta lang siya sa loob ng church pag may problema siya. Tapos pag wala na siya problema, wala na naman siya. So alam na namin. Sa ibang bansa po pala. Biro lang. Alam na, kapag nandiyan yun, may problema to. May pinagdadaanan to. Hindi ko po sinasabing masama yun. Hello? Andiyan po ba tayo? Tama na dapat pag may problema tayo sa Diyos, tayo lumalapit. Pero kung siya yung Diyos natin ng problema, siya rin dapat ang Diyos natin sa pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, we can have relationship on our own terms. Hello? Again, we can have our relationship on our own. What? Hindi pwede makapagrelasyon tayo ng sarili lang natin kagustuhan. Kailangan both terms. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ba't ba ako napunta doon? Because we need scripture in prayer. Amen? So example, pray Psalms 23 over fears. The Lord is my shepherd. Lord, ako po ngayon ay natatakot. Ako po ngayon ay nangangailangan. Ang sabi mo, I shall lack nothing. Lord, hindi ako makatulog. Ang sabi mo, you will make me lie down in green pastures. Lord, natatakot po ako. Sabi mo, Lord, you will lead,
Lead me beside in still waters. Lord, nangihina ako, you will restore my soul. Hello? Ano pa po? Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Diba? Yun yung mga example. Ang sabi mo, Lord, palalakasin mo ang aking espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Keep a prayer journal. Mga practical text po ito. Sino po dito may sulatan ng kanilang pananalangin? Di ba napaka-sweet nun? Hello? Practice natin to. Church. Hi po. Hi. Practice natin to. A prayer journal. Record request to God and answers. Like David's Psalms. You know, mababasa niyo po yung Book of Psalms. Doon po parang, yun po yung journal ni David sa Diyos. Hello? Share our testimonies. Share how God has answered our past prayers. Diba? So, alam mo yung pag nag-pray ka, sulat mo doon, Lord, today, nanalangin ako, sabi ko sa Panginoon, bigyan ako ng trabaho. Nag-apply ako. Diba? O, ngayon, sinagot na ng Diyos. Nagpadala siya ng tao, nakasabay ko sa jeep, nakapagkwentuhan kami, nakapag-suggest siya ng trabaho, at nag-apply ako, ayun nga, sinagot ng Panginoon. Hello? Sa ganun kapamaraan na nabubuhay natin. Hello? Nagiging totoo yung relasyon natin sa Diyos. Minsan kasi magaling tayo sa ibang mga bagay. Yung mga tipong, uy, alam mo na yun, pagka ganun. Mare, alam mo na yun. Di ba? Hello, andyan po tayo? Yeah, yung mga, ano na yan, mga call sign na yan. Yeah, Mare, alam mo ba? Ayan. Pagka ganun na yung intro, no, i-share natin sa Lord. Amen. Number 5, and last, pray with others. Amen. Para mapatatag po yung ating relationship o yung connection, kailangan nating manalangin din kasama rin naman, bukod yung personal, bukod kasama rin naman yung iba. Matthew 18, verse 19 to 20, agreement brings breakthrough. Wow. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Matthew 18, basahin natin ito, 19 to 20, anong sabi? Sinasabi ko sa rin sa inyo na kung magkakasundo ang dalawa sa inyo rito, sa mundo na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. So start a prayer triplet. 3 people praying weekly. Bakit po sinasabing 3? So sinasabi ng Ecclesiastes, 2 is better than 1. But 3 is unbreakable. Saka minsan yung mga prayer partner na yan, ibang partnership na yan. Amen? Diba? Alam mo, iba na. Lalo sa mga kabataan. Diba? Magpapaalam tayo, Kuya Lester, pwede po bang partner prayer ko na lang si sister ganito? Diba? Bro, kumusta ka na? Prayer partner ko na lang po si sister ganito. Ibang prayer na pala yung ginagawa. Hello! Maganda, 3 talaga. Para nandoon talaga yung focus sa goal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, start a prayer. 3 people praying weekly. Number 4, overcoming prayer obstacles. So, ano yung mga dapat nating ma-overcome sa ating pananalangin? Number 1, I don't know what to say. So, magsisimula po tayo sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, o yung salitang Acts. Pakilabas nga po dyan. Sige po, kailangan po ito. Yan. Naisulat ba? Yan, yung salitang Acts. Kung hindi mo alam ang sasabihin mo sa panalangin mo, simple lang, dito ka magsimula. Salitang Acts. Adoration, which is praise. Confession, which is repentance. Thanksgiving, which is gratitude. And letter S, supplication, which is our request to God. So this is our pattern in prayer. Kung hindi mo alam ang sasabihin mo, number 1, magsimula tayo sa pagpupuri sa Diyos. Pangalawa, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangatlo, magpasalamat tayo sa lahat ng ginawa ng Diyos. Pang-apat, sabihin mo na yung prayer mo. Amen? Amen po ba? Amen. So that's how we overcome obstacles in prayer. Number 2, I feel unheard. Okay? So, may mga bagay na feeling mo, paano ka pa rin mananatiling mananalangin kung feeling mo hindi ka na pinapakinggan? You know, ang sabi ng Bible, 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Sige po, basahin natin. Paano natin ma-overcome yan? Sabi lang, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin
ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Verse 15, at kung alam nating nakikinig sa atin ng Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Listen to this, church. God answers according to His will. Why? Sometimes no, not sometimes. No is good as yes. Kapag ang sabi ng Diyos sa'yo, no, kasing buti yun ng yes niya. Kapag sinabi ng Diyos na anak, hindi yan. Anak, hindi siya. Anak, wag yan. Ibig sabihin nun, kasing buti yon ng yes niya. Bakit? Sapagkat alam natin, di ba sa bata, halimbawa na sa baby, di ba may kapatid tayo, ate, kuya, gusto ko ng barrel. Yung totoo. Bibigyan ba natin? Di ba hindi? No. Gusto ko ng kutsilyo. Bakit? Higripuhan lang. Ibigay ba natin? Siyempre hindi. Kasi alam natin, mapapahamak siya ron. Ganon din ang Diyos. Kapag nakita ng Diyos na anak, it's not my plan, hindi talaga pwede. Palakpakan natin ang Panginoon. Delays is not also equals to denials. Hello? Andiyan po ba tayo? Minsan naman, delays not equals, sometimes hindi siya no. Sometimes it's just not now. Amen? Delays is not equals to denials. Minsan, will lang naman talaga ni Lord. Diba? Hinihiling mo siya kay Lord. Lord, pwede bang ngayon na? Kasi crush ko talaga siya eh. Minsan, siya naman talaga, pero wag muna ngayon. Hello? Magtiis! Hello mga kabataan! Bakit? Kasi nakita ni Lord, pag nag-away kayo, parehas kayong hindi a-attend sa church. Hello? Kaya sabi ng Lord, anak, hindi. Wag muna. Sige na, Lord. Ang kulit mo. Amen? Hello? Number 3, how we overcome our distractions. Ano po yon? Manalangin tayo, Lord, help me focus. Pray aloud, walk while praying. Minsan ganun, ano? Kapag nadidistract ka, hirap ka mag-focus. Minsan kasi, pag tahimik ka lang mag-pray, ang hirap mag-pray. Ang hirap mag-focus. So therefore, another tips for us is mag-pray ka ng malakas. Lord! Meron akong kilala, malakas talaga manalangin eh. Di ba? Lord! Gusto ko po ng ganito! Lakas manalangin. Wala pong natawa. Joke po yan, joke. Yung lahat ng prayer niya, pinaparinig niya eh. Pinaparinig niya sa nanay niya, ganun. Tatay niya, lakas manalangin. Di ba? So, palakpakan natin ng Panginoon. So, for our challenge po sa umaga pong ito, commit to a daily life prayer. Kailangan mag-commit po tayo ng daily life prayer talaga. Araw. At sa ating personal, mga kapatid, our personal prayer to God, ganito sana yung idea, God, revive my passion for prayer. If you can spend too much time just browsing Facebook and TikTok, just browsing Lazada and Shopee. Minsan 3 oras ka na naglalasada ka, no? Nagsha-Shopee ka, add to cart, tapos delete, ay wala pala akong bayad. Ang ganda nito, mura lang, may coins pa ako, ay wala pala akong bayad. Diba nga, ang tagal-tagal natin, why don't we spend time in prayer? Pagka ganun, Kristiyano ka na talaga. Mahirap lang maging judgmental eh. Hello? Diba? Now, corporately as a church, Mark 11, verse 17. Ito po prayer natin lahat mga kapatid. Mark 11, verse 17. This is our second to the last verse. My house will be called a house of prayer for all nations. Palakpakan natin ang Panginoon. As a church, this is our prayer. Make our church a house of prayer. Diba? Hello? Maraming mga Kristiyano, ginagawang passion show ang church. Ginagawang entablado. Dito nagfe-flex ng kanilang buhay. Dito nagyayabang. Hello? Yung iba naman, nagpipiti party sa loob ng church. Malaki ng problema ko, ay, ikaw rin, ako rin eh. Hello, nagpipiti party. Gawin natin house of prayer ang church na ito.
And our final scripture, Colossians chapter 4, verse 2, dito po tayo magtatapos. Colossians chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer, be watchful, and thankful. Basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa umaga pong ito.